Maayong gabi sa tanan, Pastor Luther here. In the past 10 days, doon ay mga naggawas no sa social media nga naay kahulugan ang ikanapulo kadlaw. Tungod kay in the past 10 days, naglinog ang Cebu. Daghan ang apektado. Unya alas 10 po daw tos gabi. So human ni adto niagi ang napulo kadlaw ug karon naglinog ang Davao, ang Mindanao. Apektado gyud ang Davao City. O Davao ba na siya nga oriental o wala kay ko ka sayod kung asa nga particular sa Davao, pero dihang dapita apektado. Dili siya alas 10 sa gabi kung dili alas 10 sa buntag. Now I'm not really bitong believing sa kanang mga mutuog mga ingon ana ba. Siguro coincidence, pero ang uban po nagpagawas og istorya nga dili kuno katingad-an tungod kay ang Jeremiah chapter 10 verse 10 kanang 10:10. Sakyan ako na karon nga ang Ginoo kahadlukan, ang Ginoo mo'y nagpa-cause og linog. Naagid sa Bible. Pero dili nako gustong gamiton ang Jeremiah 10:10 tungod kay it was Old Testament. And we are in the administration of our Lord Jesus Christ. Mas dinhi ko mo gamit sa John chapter 10 verse 10. I'm not saying nga dili applicable ang Jeremiah 10:10. Ang tinuod, tapos na ang Old Covenant, naata karon sa New Covenant, sa administrasyon ni Jesus Christ, nga di ta motuo adtong giingon nga ang Ginoo mo'y kahadlukan. In fact, in the New Testament, ang Ginoo kaduulan. Kanang pulong bitaw sa Bible nga the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kanang fear din mauna siya ang gikan sa Hebrew word, yaira o yera, which simply means give respect o give reverence to God. Dili siya kadlukan ang pinaka-original nga meaning, kundi respetuon ang Ginoo. Dili siya kadlukan. Kay kung kadlukan ang atong Ginoo, asa naman nang tamudagan panahon sa atong katalagman o kanang mga problema o kalisdanan. Ang Ginoo nga akong ipaila-ila nga kaninyo in the New Covenant, dili siya kadlukan, kaduulan siya. Ang John chapter 10 verse 10, mao nitong gamiton, the thief come to kill, to steal, and to destroy. Naagyoy satanas na ay yawa, naagyoy kawatan, mao pagkawat, paglaglag, pagpatay. Ang original context din wolf man na siya nga maoy nagkawat, nagpatay, naglaglag sa mga sheep. Pero sa labing tinuod sa spiritual aspects Satan na siya. So naagyoy tig guba sa tong kinabuhi, naay tig padala og linog. Naagyoy author, dili ang Ginoo mo'y author. I-correct na ko tanan, kanamingon ka nga ang Ginoo nagpadalag linog, nagpadalag sakit, unya pagkahuman kita mo duol ra putas Ginoo. Grabe sa na nga mindset. Oy, nga ang Ginoo mo'y hinungdan sa linog, ang Ginoo mo'y hinungdan niya kadlukan nato siya. Grabe na, di na mao nga Kristohanon nga mindset dapat. Ang Ginoo Savior, Jesus Christ is our Savior. Manluluwas, dili siya naghatag og kaguol, naghatag kalisod, naghatag natog pagsulay. Naay panuway nga mo'y musulay. Gialaw lang sa Ginoo. Ang part sa Ginoo gialaw lang niya, dili aron mahagba ka, dili aron ma-down ka, dili aron mahimo kang makaluluoy, kundili makita unta nimo nga despite sa mga linog, maglig-on ka. Nganong maglig-on ka? Kay mas labaw ang grasya sa Ginoo. Grace is greater than all. Mao nay antidote sa mga kahadlok, kabalaka, pagtayog, linog. Unsa man nga linog ang inyong nasinatian karon. Dili lang siguro linog literal sa Davao, sa Cebu, sa tibok Pilipinas. Ang mga tao karon nagsinati ang individual, ang every family og pagtayog sa matag individual, matag pamilya. Dunay murag linog silang balay, kagubot, kalisang, kaguliyang, walay pagkaon, kagutom, gubat, gubot, naa tanan dili maayo. Ang Ginoo ang atong manluluwas, and I am Pastor Luther, Christ Ambassador. I will not tell you that Christ is the author of destruction. In fact, the thief come to kill, to steal, and to destroy. But take note, naapay sunod nga praise, but I have come, Jesus said, to give you life and have it more abundantly. Duha ang ihatag sa Ginoo, eternal life ug abundant life.
kinabuhing walay katapusan og abundansya nga kinabuhi. Gustong Ginoo mag-enjoy ka samtang buhi pas kalibutan together with him, o gusto ang Ginoo masiguro nimong kaluwasan, eternal life. Kanus ani mo madawat, dili itong mamatay na ta, kundi karon siguruho nato ang kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo. Pinaagi sa kamatayon ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, siya namatay aron ikaw mabuhi sa ikaduhang kinabuhi, og dili na didto pa nato madawat inigkawala nato sa kalibutan. Karon ang panahon sa kaluwasan. Higalag igsuon kung nibati kag linog karon, nahadlok ka, naguol ka, naay Ginoo nga kaduulan. Ayaw gunahuna nga Ginoo, dili siya kaduulan, kahadlukan siya. The more ta nga magtremble sa yaha kay kahadlukan ang Ginoo. No, ang Ginoo kaduulan, sayon siya duulon. Ingon kay si Jesus, come unto me. He's inviting everyone of us, come unto me, all ye weary labor, gikapoy, gibudlayan, gusto mag-suicide sa kinabuhi, and I will give you rest. Rest, pahulay sa imong kalag, sa imong hunahunag pagbati. Take my yoke upon you, kay bugat na imong yoke. Ihatag ni Jesus ang yang yugo, o pasano nimo ang yang yugo. For my yoke is easy and my burden is light. Ang yang kabugaton hagkap ra gyud kaayo. Ang atong kabugaton perting bugata, pero ang kabugaton sa Ginoo perting hagkapa ug gaan kaayo pag si Jesus nasa tuan. Learn of me. Learn of Jesus, do not learn of religion. Learn of Jesus Christ, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul, your mind, and your emotion. When Jesus is with you, Jesus is in you, Jesus conscious nga tao ka, naa siya'y pagkagaan si muno nagpagbati, despite sa problema katalagman, naa siya kanimo. Ingon siya dito, for my yoke is easy and my burden is light. I am lowly in heart, for my yoke is easy. Grabe ka sayon ang yang yugo, mga higalag, mga kaigsuunan. Karon nga panahon sa challenging times o kanang gitawag nga trying times na to, there is God. He is not a God nga kahadlukan, literal nga the fear of the Lord. Kanang fear, yera, meaning to say karispituan, Diyos nga gamhanan, Diyos nga balaan, Diyos nga atong giyukbuan, Diyos nga atong girespetuan. Kung nagrespeto ka sa Diyos, nagsugod ang kaalam o kahibalo. Igsoon si Pastor Luther mudasig sa tanan. Pag naay mga problema pagsulay, nakasinati si Jesus sa iyang panahon, buhi pa siya, atong panahon na nahimo siyang tawo, wala siya na-exempted sa bagyo. Nunay bagyo, apan natulog siya sa sakayan sa baruto. Nakahinumdum mo itong story, ako lang i-relay gamay. Natulog siya, gipakita niya nga inganin yung buhaton, matulog mo, mag-relax mo, maminaw mo sa ako ang pulong, kung naamoy mga bagyo, problema pagsulay. Usay pag natay problema, nganong matarantata, wa man tay pulong sa Ginoo. Ingon si Jesus, we cross over. Nasa word nga, we cross over. Dapat kuptan to sa disciples nga, bisag unsa may tabo, whatever happens, makatabok ta dito sa pikas tampi. So ay watay pagsalig sa Ginoo. Murag tang mga disipulo nga nakulang ang pagsalig. Sabi ni Pedro siya nga sabaw-sabawa na atong baruto, hapit na ta malunod Ginoo. Murag kay pagtagad. Murag nga na atong pagsabot nga Ginoo, asa naman ka panahon sa mong kalisdanan. Ang hunahuna sa Ginoo, kung nakita ko ninyo natulog physically, tulog sad mo pahulay. Ang pasabot nga dili nagpasabot nga kanang passive kundi active nga pagpahulay. Katulog, ang pasabot nagpahulay ka pero nagtrabaho kag maayo. Ang pasabot nga panatag ang loob mo, ang heart ug ang imuhang mind tungod kay kasama mo ang Dios. Dumaan ka man sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog kasi kasama natin ang Dios. Amen. Muna importante kay mga kaigsuunan kining mensahe nga kung ihatag na kaninyo nga ang Dios buutan na higugma kanimo, gusto mo tabang nimo, ay mo kabalakag na mga linog, gubat, gubot. Grabe no? Kung ang Ginoo mo hinungdan sa linog, gubat, gubot niya, magampo mo ta Ginoo kuhaan ni. Kung ang Ginoo hinungdan sa sakit, sa cancer, sa TB, mo Ginoo kuhaan ni. Dapat yung tanong, moingon din ang mga tao ba, gituyo ni Ginoo nga nay linog aron makaamgo ta, aron nga makabalutas to mga sala, aron nga maka-realize ta. Kung mao naman lang gani na Lord, pananglitan ha, kung Ginoo naghatag ani, padaghana ang linog, padaghana ang cancer, padaghana ang TB. Ana untay prayer sa tao ngano man, aron nga mas mutundo pa mi, mas mubag-o among kinabuhi. Wrong mindset na. I just want to correct everyone, dili na tama. Na ay cancer, na ay linog, na ay gubot, na ay gubat, na ay TB, na ay hubak, tanang balatian. Pero na ay Ginoo nga dalangpanan, maoy musulbad sa tanan tong problema. Na ay Ginoo nga kaduulan, buutan, mahigugmaon, maluluyon, grasyoso, grabe ka merciful, graceful kayo, gracious kayo. Siya mo'y mutabang kanato. Munang si Jesus ni abot nga di nato kayang muluwas tong kaugalingon. Apan there is a Savior nga niabot sa kalibutan aron mo'y muluwas nato. Siya nagdupa nato, siya namatay sa cross nga dili unta
siya mo'y mamatay, ikaw unta to'y mamatay, apan siya namatay para nimog nako. Igsoon, if I have time, labi na sa duol na to, no, sa Cebu, wala ko'y chance, tungod kay dako gasto, gusto ko magwali, magsangyaw sa maing balita sa itong mga kaigsuunan. Dili lang kwarta akong dadon, kay wala ko'y daghang kwarta, apan pwede ko makatabang personal, kung dunay makatabang na to mga followers dinhi taga Davao nga mo request nako magwali ko anha ko pwede ko magtubil sa akong sakyanan anha ko kung doon nami ganagmayng ayuda pwede mi modala pero ang pinakadako na kong tabang ninyo ang mensahe sa Ginoo mo comfort ninyo mo bless ninyo mo uphold ninyo mo tabang ninyo ang Ginoo gyud sa atong kinabuhi. May gala ayaw kalimot i-share ni nga video kay daghan pud makadungog niining mabless. Salamat ug maayong gabi kanatong tanan.